Bagong loading ngayon ng chess world na si 19-year-old Sindarov ng Uzbekistan. Future world champion din ito. Ang kanyang kaharap ngayon ay ang Russian veteran na si Super GM Nepo na isa rin pong former World Championship challenger. Yan ang ating pag-aaralan sa kanilang banggaan. Pero bago yan mga kamatyas, sagutan muna natin ang puzzle na iniwan sa atin ng Internet Chess Club sa atin pong last upload. Ito po yon. Laro ito ni Judith Polgar. Nasa park sila ni Magnus Carlsen. Katuwaan lang pero sa hindi inaasahan, lumabas ang talagang malamikaital na banat. Congratulations sa mga nakakita ng incredible shot, Bishop B6 sacrifice at nauwi sa pagkamatyas. Pero ang alam ko po sa game, hindi nagpamatyas si Magnus. Kumbaga pinakita lang sa puzzle na ito na matchas pagka kinain yung sacrifice. Mission complete na po ako sa daily puzzle. Ayun. Marami pong missions dito sa Internet Chess Club. Naku, mag-download na po kayo. Pang training talaga, lalakas talaga ang inyong analysis mga kamatyas. Okay. Black dito ang aking bagong lodi na si Sindaro. Bagong lodi ko yan. 19 years old lang yan. Oh. Kasing edad lang din ni Gukes yan. Naku, patay ka Gukes pag yan ang nag-champion sa PD candidates. May tulog si Gukes dito. At si Nepo, hindi na bago sa atin si Nepo. Talagang ilang beses nang napahataw yan sa World Championship. Ang ginawa ni Nepo, nag-E4. Ito po yung laro nila kahapon sa Title Tuesday. E5, Knight F3, Knight C6. Pinasok ang Ruy Lopez. Nag-A6, classical approach, Bishop A4. Okay, very natural. Knight F6 develop. And mayroong threat sa pawn E4. Nag-castling. And nag-B5. Okay? So ito po, no? Palagi ko pong inuulit-ulit mga kamatyas, no? Lalo na sa mga ibang tagapanood nating beginners. Pag kinain po kasi ang libreng pawn na yan, madali lang mabawi. May rook E1. Tapos papaalisin lang yan hanggang sa mabawi yung pawn sa E5. Okay po? Kaya dito ay nag-B5 muna ang black. Atras Bishop B3. At nag-Bishop B7. Ayun, medyo kakaiba, no? Sa madalas po na pagkakataon, nag-D6 o kaya nagbi-Bishop E7 para makapag-castling na. Pero ang piniling linya ni Sindarov ay Bishop B7 at nag-D3. Ayan, dinipensahan naman ni Nepo yung pawn sa E4 at nag-Bishop C5. Ayun, hindi sa E7 pumunta. Archangelski Bishop pattern po kasi tawag niyan pag nakaganyan ang idea ng Ruy Lopez. No? Knight C3. Ayun, dito naman po mga kamatyas ang madalas sa nakikita natin yung nagsi-C3. Diba po? Tapos nagdi-D4. Pero dito, iniba din ni Nepo, Knight C3, nag-castling at nag-Bishop G5. Ayun. Kay Wesley po, natatandaan ko nag-H6 muna siya eh. Pero dito, hindi nag-H6, nag-castling, kaya naka-Bishop G5. Sinamantala ni Nepo na makapagbigay ng pin pressure at para yung D5 square later on, kung baga maaari makaganon at mairita yung Knight. At sinubukan, kakainin ba o aatrasan? Inatrasan lang po. At nag-Bishop E7. Obligadong bumalik. Ayan. Kasi po, kung magdi-D6, pakita ko lang po sandali, imagine niyo pagka nag-D6 may Knight D5. Na kung saan, talagang hindi mapipigilang mad-damage na yung king side sa pamamagitan ng pag-capture. Imagine niyo mabubukas yung king side. Oh. Pangit na, di ba? Kaya binabaan muna ng Bishop E7 bago mag-D6. Para siguradong hindi effective ngayon ang Knight D5 kasi nasangga na ang pagkakapin. Nag-A4. Ayan, panahon naman na para talaga sinisira ng puti ng Ruy Lopez talaga yung black dyan pagkaganyan. A4 para masira ang pawn structure. B4 obligado. Again, para sa mga beginners lang po ha. Sa mga advanced hindi na kailangan to eh. Yung paliwanag na pag kinain kasi pwedeng rook ang pang-capture and magiging long-term target yung A-pawn. Hihina yan. Kaya kung baga maaari maging solid ang pawn structure, bini-B4 talaga para maiwasan po ang pagkahina ng queenside pawn structure ng black. At kinapture na po yung knight. Ayan, bookline pa rin ito, no? Ano idea ng capture? Takes para ma-occupy yung D5 ng buong buo para sa knight. Okay, ganun po talaga yun kasi kung may knight, kakainin eh. So niligpit muna yung knight bago makatungtong. At nag-knight A5 ngayon. Okay, para i-threat ang bishop. Kinapture ang pawn B4. Ayun. Teka muna mga kamatyas. Parang di ko type, no? Hindi ba pwedeng mag-bishop A2 lang? Ayun. Meron pong tumira ng bishop A2. Meron din palang ganong line. Pero, ang famous itong knight takes B4 nga. Halatang aral na aral, ano? Okay, balik tayo. Nag-C5 muna. Ayun. Diyan po lumabas ang novelty ni Sindarov.
Ayan, kinapa kaya yan over the board or sa bahay pa lang ay masasabi pong planchado na. Ayan. Kasi po, ang old line dito ay knight takes b3. Kumbaga parang sinadya ng black na, okay, kainan mo ko ng libreng pawn, pero pagkakain naman, imagine niyo po, madodouble pawn din naman. Ganyan ang magiging itsura niya, no? Okay, papangit din. Kumbaga, double pawn, katumbas lang din ng isang pawn sa b-file. O pero, nag-c5 muna dito si Sindarov. Tumakbo sa a2, kinain na, dun din pala mauuwi. And nag-a5, ayan. So, one pawn down dito, mga kamatsas, ang black, pero may double pawn naman ang puti. Grabe, ibang klase diskarte ng bago kong Lodi Knight C3, syempre po, principle of worst piece, walang silbi or walang gamit yung knight, lagyan po natin ng gamit, lagyan natin ng duty or purpose. Bishop C6 lang. Abang lang din, na kapag lumundag dyan, imagine niyo capture, abay, magiging triple pawns na. Galing, ano? Nag-knight D2, okay, para ang idea, imamaneuver to C4. Isa pang idea dito, yung ganitong maneuver, yun, hanggang sa makuha yung D5 square, ano? Rook B8, ayan. So, lang, bantay na sa mahinang pawn sa B3, bantay. Knight C4, Queen C7, ayun, para, syempre, kontrolado yung mga squares, especially yung D6. Nag-Knight E3. Ito na nga po yung tamang hinala natin. Hinala natin na yung knight ilalagay sa gitna ng buong buo. Nag-Rook B7. Idea is pagpapatungi yung tore doon. Ayun. To attack the weak point. Pumunta na sa gitna at nag-Queen D6. Okay, pag kinain yun, may queen naman. Di madadamage ang pawn structure sa king side. Nag-G3 muna. Yan. Ito yung mga gusto kong matutunan, mga kamatyas. Totoo lang, no? Kasi kung ako po ang puti, parang wala sa isip ko yan eh. Maaring maisip ko, ito pa eh. Kasi kung ito, wala namang light square bishop. Pero ang technique po ng G3, king G2, unti-unting development din po sa king side yan eh. Tapos nagbabalak din later on ng B4, ng F4 kung kinakailangan. At nag-Rook B8, pinagpatong na nga ang atake sa B3 at nag-Rook A3. So, dinipensahan muna. Huwag munang ipakain. Yun nga lang, syempre po, nakadepensa nga pero kung pagbabasihan ang mobility ng tore, very poor. Kasi nasa gilid lang eh. Mangyari, nakatayo lang siya, yun lang ba duty niya? So medyo nabaldado rin yung tore, no? Medyo hindi maganda ang kanyang purpose. At nag-G6, ayan na. Okay, magki-King G7 din or magbi-Bishop G7, Queen C2. Ito na yung gutuman time na lagi nating nababanggit, no? Islogan time. Hindi pwedeng lagi kang rock and roll. Kung minsan laging matuto ka ring magsayaw, ganyan po, no? Ayan ang sayaw ng chess, yung mga tipong tahimik na parang yan, yung mga ganun, no? Ganun lang, pass. Ikaw na uli. Nag-Knight E3, walang maisip din gano'n si Nepo. Gusto niyang iikot uli sa C4. Nag-Queen C7, bumalik lang din. Yung isa naman, ang sinubukan, nag-Queen D8 na this time, hindi na doon sa D6, no? Kasi, teka muna. Okay. Gets ko na. Kasi libre yung pawn sa C5, eh. Kaso may tusok. Tutusukin, aray ko. Ayan. Aba, talagang tinusok nga. Ha? Ano? Yun, narinig yun na naman yung ano. Boom, tusok. Gumanon. Ha? Teka muna. Ala, ano na nangyayari? Teka muna, mga kamadyas ha. Hindi kinain yung tore. Bakit? Pag kinain, Rook takes B3. Ito kasi may ganun eh, no? Talagang grabe, halos nakakailang yung mga palundag ng Yokabab sa E7 at F6 eh. Pero, ayun, kakainin para makabawas-bawas. Siyempre, Knight takes D5 and Rook takes D3. Ito mga nakakailang i-analyze yung mga ganun, ano? May mga Knight F6. Pero pag nag-Knight F6 check pala, King F8 lang. Pag nag-Knight H7 check, may chance din pala makadraw. Okay, gets na natin mga kamatyas. Balik tayo. Na-realize po yan ni Sindarov na kapag kinain niya pala, medyo may something din palang mangyayari. Malalim, ano? Malalim mag-isip. Kaya, nag-Bishop D6 muna. Hindi napukaw. Dinipensahan muna yung pawn sa E5. Galing At nag-F4. Ayun na po. Eto na. Nag-blunderacious ang veteranong World Championship Challenger. Ilang beses na. F4.
Dalawang question mark. Blunderations. Bakit nag-blunder? Kung computer po ang patitirahin, ang gusto ay rook B1 na kung saan mahirap pong unawain. Oo, kasi pag kinain yon kain, walang kain sa B3 kasi may tore na. Pero biruin nyo, parang walang silbi yung tore. No? Grabe, bara-bara doon ang pawn, pero ilalagay mo dyan. Ang hirap makita ng tira ng computer. Totoo lang. O, balik tayo sa F4 na ginawang blunderations at dito po mga kamatsas, hindi rin po mainam ang naging response ni Sindarov. Dapat daw po ang tira ay rook C8. Ayun. Atakihin. Sandali lang po ha. Tingnan ko lang mga kamatsas. Gusto ko ma-justify bakit blunderations to. Ano meron? O di kakainin yung knight, magkakaroon ng discovered attack, di ba? Iwas natin halimbawa, mag-queen D2, kakapture dito. O di capturein natin ang pawn. Yan naman talaga pinakapakay yan eh. Saka kakapturein ito. Ayun. Kumbaga yung queen na wala na kasi sa linya nun. Sabay kakainin ito at ibang usapan na ito mga kamatsas. Kasi wala na po yung queen dito na nakita nating very strong ang control sa dark square diagonal. Nalihis na. Na-passive ang queen. So ito po ay advantage side na as quality up mga kamatsas. Okay, balik po tayo. So, pero hindi napansin ni Sindarov yun. Kinain niya yung knight. Nalakasan siya siguro. Knight takes D5, saka siya nag-rook C8. Queen D2, saka siya kumapture. Ayun, bumaba na dito si Nepo. And good timing na talagang kailangan itakbo na po yan. Kasi kung hindi tatakbo kain, yun na nga yung magaganap eh. O sabay kain dun eh, yun na nga yung magaganap eh. Wala na yung queen sa diagonal eh. So timing na kailangang iiwas ang tore, yun nga lang, ayun. Yan din ang nasa isip ko. Yan din ang nasa isip kong gawin. Pero bad move pala. Okay, ang dapat daw tira ay Queen G5. Ayun, yan pala ang accurate move para hindi makakain ng pawn nakapin. So pag knight ang pinang-capture, may rook takes B3, mga ganon. Okay, so Queen G5 po ang best move. Pero balik tayo sa realidad na nangyari. Nag-FG3, ayun, bigla namang pagkalaki ng evaluation bar. Queen takes H6, good move by Nepo. Salbahiski threat ang paparating, may knight F6. Nako, obligadong i-give up ang queen, kakainin. 'Di ba? So, pag kinain naman to, payong lang, King H1, wala nang kasunod. Very dangerous po, no? Nalagay pala sa napakalaking alanganin ang position dito ni Sindarov. Nag-rook C6, ayun. Nasundan pa po ng blunderations. Aray ko ang tawag. Dito po mga kamatsas, ito pong rook C6 kasi, ang plano kasi, may nakikita kong plano eh. Check doon, di ba? Kain. May bishop C5 check. Okay, dito mga kamatsas, ano sa palagay nyo ang brilliancy move? Brilliant talaga na binitawan ni Nepo. Grabe, pwedeng pang-capture o pang-puzzle sa Internet Chess Club. Oh. Pakiguess nyo po, sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start! Maraming salamat po sa palagian yung pag-contribute sa ganitong puzzle-puzzle. Ano? Ayan. Dito, unang tingin knight F6. Baka yan ang sinagot ng iba. Okay, pero ang brilliant move po ay rook takes F7. Sabi nga ni Gatam Chess, sacrifice the rook! Ayun, sigaw ng rook. Pero, bago natin puntahan, i-explore ang matinding sacrifice na yan. Tingnan muna natin yung ibang nakakita ng knight F6. Kahit ako, yan ang madali ko makita eh. Pero tingnan natin. Queen takes, winning pa rin pala. Kita naman pala eh. Winning rin pala. Bishop C5 check. Tapos King G2. Makakain yung tore and then Rook C1. Ayun. Winning din pala mga kamatsas. Kala ko naman Kala ko parang ito gagawin no. O kala ko kasi may D4 na check doon eh. Kala ko naman makaka-counter na maganda eh. Di rin pala. Winning na rin pala. Tama rin pala sa mga nakakita ng knight F6. Congrats po. Tama yung inyong nakita. Ayan, balik tayo dito sa after Rook C6. Rook F7. Kaso yan ang mas matindi. Okay? And then, nag-Bishop C5. Check muna. Pero bago yan, alamin muna natin. What if directly, tinanggap kagad yung sacrifice? Ano mangyayari? May Queen H7. Check. Unahin natin. Halimbawa, mag-King E6. May Queen takes pawn. Obligado. Walang ibang square. Queen takes G3. Pag dito ba? Dalawa tira, no? Pabalikin muna natin para maunawaan natin. May check doon.
At pag pumunta dyan, may queen F5 check. Papapasukin talaga dito. And then queen F2 check. Grabe. Unahin natin yung takbo muna, no? May D4. O pag dito kasi, kitang-kita po, queen F5, matchas kagad. Obligadong kainin na. No? Para makatagal-tagal, rook E1 check. Kain, queen F3 check. Ay, grabe. King takes and queen E3. Ganon and rook D1. Oh, net, nasa gitna yung matchas. Ang ganda. Matchas sa gitna. Ganon pala mangyayari doon. Galing teka muna mga kamatyas, no? Atras pa tayo kasi meron tayong mga variations eh. Sandali lang po mga kamatyas para maliwanag talaga, no? Gusto ko rin maklaruan eh. Pag ganon, check. Paano kung kainin naman yung pawn sa D3? Ito gagawin. Queen F3 check. Dalawa na naman ang variation, no? Paano kung dito? Rook D1. Paano kung mag-king C5? Queen F2. Simple, no? Walang hiwaga gano. Queen F3, Queen F2, matchas. Hindi pwedeng pumunta sa B4, may knight. Okay. What if dito naman pumunta? Magsumiksik dyan, may queen D1 check, kain yon and ayun, may matchas. Di makaangat, may knight. Grabe. Lakbay, aral ang king. Grabe pala yon. So, balik po tayo dito. So, ito po yung sinabi ko. Pagka gumanito, nakita na natin ang transposition. Ito na. So, mas pag gumanon, dito, kain, may rook D1 check, tapos, queen F3 pag nakain yung knight. And then pag kinain naman yan, ano nga yun? Pag kinain ito, naku, pasensya na po. Ano nga bang tira natin dito? Queen F3, ayun yung Queen F3. Variation, dalawa tira. King D4 and King C2. Ayan, maliwanag na po mga kamatyas, Pero balik po tayo sa after Rook F7. Rook F7, kung bakit hindi pwedeng kainin ng mabilis yun, Bishop C5 check lang. Wala, maglalakbay ang king matchas talaga So check muna. Tapos, nag-king G2. King takes F7. At nag-rook F1 check. Ayan. Kung ako din po, aminado ko, no? Kung ako ang puti, yan din gagawin ko. Kasi unang-una naka-atake Di ba? Pero akalain nyo, ito pala accurate move. Yan pala. Wala na. Ligpitan na ng chessboard. Sabi nga ng iba, ligpitan na. Tapos na. Pag nag-king E8, may king E8, king F8, teka muna. King E8, check muna ako doon. Ano bang tira? Check muna. Check, haharang dito. And then rook F1. Ayun. So, papaano isi-save ngayon ito? Yan ang malaking katanungan. Na kapag kinapture yan, check and king G1. Yun ang mga teknikan, mga kamatyas. Pag kinain ito, payong lang, king H1. Question is, papaano pa rin isi-save ang kalagayan ng black king dito? Walang pang save. Delikading ang tawag dyan. Delikado. Balik tayo mga kamatyas. Meron pa ba tayong na-miss? What if king E6 naman pumunta? Pag dyan, may queen takes. Obligado, king E5. Ayan na naman, maglalakbay na naman. And queen takes G3. Dalawa na naman ang tira. Ito, unahin na natin dito. Takbo na lang kasi pag dito, lalong mapapahamak yan pagka gumanyan, queen G6 check ulit. Pagka gumanito, king E5, queen G7 check. Saan pupunta? Dito uli. Mamati ba yan? Rook F1. Ano magandang tira? Rook F1. Sabay ganun na lang. Ayun. Kumbaga parang preno muna pero halos wala na rin po. Almost unstoppable na rin. Talo na rin talaga. Biruin nyo yung king nasa gitna ba naman? Okay, balik po tayo mga kamatyas. Pero after king F7, ang ginawa po dito ni Nepo, nag-rook F1 check. King G8, ayun, naka-King G8. At kapag King G8, biglang baliktad agad. Grabe talaga ang chess. Pag King G8, walang kasunod. Knight F6, hindi pwede. May tore, may queen. Yung po naman sa G6, depensado. Grabe, no? Isang queen H7 check lang. Biglang nagbago ang lahat nung pag rook F1 yung ginawa ay rook F1. Aray ko. Kinain na yun. Ayun na, Bishop F8. Grabe, Karpov pala dumipensa tong si Sindarov. Queen H3. Bishop G7. Okay, para maproteksyonan talaga. Rook H1 para makakalikot ng mga check-check. Pero it's time na para naman kumounter dito ang black. Nag-King F3. Kasi po kung bababa, syempre chechikan lang and then kain. Masisimplify na. At pag nasimplify, na-exchange ang tore, pilay na yan. Kulang na ang galawan. Pero nag-Queen G5, ayun po. So,
Very good move. Pagka chumek, angat lang or ganun lang, walang kasunod. Pero yung king, nabaliktad. Nakalutang ang king ngayon ng puti. Nag-queen h7 checking, f7, at nag-queen h3 ulit, nag-queen h5. Okay? Simplify or simplify to the lowest term, sabi nga sa mathematics. Wala na. Isang tore bigla ang lamang ni Sindarov. Lodi talaga. Future world champion ito. Galing. Rook takes b3. Bagsak ang atake ni Nepo. Wala Galing eh. Pero lumalaban pa rin si Nepo. Parang sa isip niya, ano ba to? Bago-bago lang to. Parang inahirapan ako laban pa rin. One rook down na. Di pa nag-resign. Di pa rin nagre-resign. Laban pa rin. Gumanon. Rook h6 and Rook a3. So, ang lesson naman nito, hindi ko winning na mga kamatsas, magre-relax na tayo. Kumbaga parang winning na ako kahit anong tira ko dito, good move. Hindi ganun. Hindi po ganun. Dapat ay planchado pa rin. Kamadong-kamado pa rin. So, nag-Rook h5, ang purpose po dito ni Nepo, para hindi bumagsak yung pawn d3, lagi niyang pananatilihing may Rook d5 na pang-depensa. So, nag-Rook a1, Rook c5 check, King b6. So, hindi pa rin easy, no? Pumapalag pa rin eh. King c6 depensa, and nag-Rook h5. Pag ganun-ganun na lang ang tore, kumbaga sa isip ni Nepo, bahala ka dyan. Sige, anong gagawin mo? Gumanon, ganun. Ayun, tineret na to. Depensa ulit. Check ulit, gumanon. Pumunta dyan, para check na dito. Nag-Rook d5. Inaagapan talaga ni Nepo na wag babagsak yung pawn niya sa d3. Pero gumanon. Okay, f5. Rook f3 para di makapush, di makaprogress. King e2, hinahanap ko yung sugswang position eh. Paano kaya susugswangin ito? Rook h3, King d2. Kasi baka iniisip nyo mga kamatsas, Coach Mati na yan bababa na yan Hindi, aangat po. Tandaan nyo, pagka-check dyan, may angat. Kapag naman chumek dito, may angat. Kaya hindi pwedeng check ng check eh. Nag d6 lang, inuubos ni Sindarov yung tira ng puti. Rook d4, check, angat. Ayun, para naman gaganon. Chumek lang, King d7, Rook b4. Ayun, okay, para may check dito. Rook d4 ulit. Agap-agap. Rook g3. Paano kaya isusugswang to? Rook d5, gumanon. Ba't ayaw ng e5 pala mga kamatsas? Sandali lang po. What if e5 para kuhanin yung pawn sa d6? Mag-rook a6 lang. Didepensahan. So, baliwala. Baliwala din. Balik tayo. So, Rook d5, King c6, Rook d4, Rook a3 check, King d2, Rook a1, Rook c4 check. Grabe, ang hirap pa rin Mahirap pa rin Hindi easy endgame Rook a5, nag-King c3, King c6, King d2, King d7. Okay? Bullet time na sila, Less than 1 minute na. King c3, Rook f3, King d2. Paano kaya ipapanalo ito? Rook h3, King c3, King e7, King d2, d5. Ayun! Doon na nagkaroon ng breakthrough. Kailangan kasi mapunit ni Sindarov yung pawn structure na napakasolid na pawn chain. Sacrifice pawn. Pag kinain kasi gaganon lang, makukuha din eh. Nag-push e5 para kay papaano, solid. Pero nag-Rook f3. Ayun na po. Dito na naganap yung check, and then King e6. Paano ngayon yung pawn e5? Ayun, yun ang technique. So, kailangan may maganap na ganyan. Kasi kung hindi makikita yung idea ng d5, paano pipilitin? Wala. Logical talaga yung d5. Buti nakita ni Sindarov, King c3. Ayun, bumigay na po ng bumigay. Tagumpay ang plano ng kanyang diskarte. Ha? Ano? Pag-check, hinarang. Teka muna, bakit? May push. Hala. Dapat kasi ang tira dito mga kamatsas, King d6 lang eh. O kaya King e6 lang, panalo na. Gumanon ba naman? Di may f7. Pero nag-King c5 po si Nepo. Nag-King c5 si Nepo. Ito lang ang tira Yan lang Teka lang, ano tira? Ay, hindi, kain lang pala, kain lang. Kain sabay push. Para buong buo talaga. Talo pa. Aray ko, sakit sa endgame. Talo pa sana. Only move check, di ba?
King B5 ang tira, hindi pwedeng gumano na, may check, baba doon. Hindi pwedeng hindi pwedeng magpa-check. Kailangan yung rook walang access na tempo na makababa kagad on time. Magkukwin na. With check pa. Panalo pa sana si Nepo. Aray ko! Ang sakit naman nun. Balik tayo. Pero nag-king C5 ba naman? Kinain. F7. Di batay. Bustawi. Pero hindi pa rin po makapayag si Nepo. Ba't kaya ayaw mag-resign? Ayaw. Wala. Nagpamati talaga. Ba't di nag-resign Dapat resign na yung ganun. Respeto lang. Nagpamati. Ayan po mga kamatsas 88.1% ang accuracy ni Sindarov. 85.1 naman si Nepo. Ganda ng laban ang hiwaga talaga ng endgame. Kaya kayo, kahit winning na, dapat alert po kayo sa mga tricks. Kasi may mga ganun, kagaya may swindle pa, Swindle tawag dun, yung biglang, di ba? All of a sudden, biglang, aray! Biglang, grabe naman talaga ang chess talaga, hiwaga. At dahil po dyan, tingnan nyo po ang standing for this week Title Tuesday. Ito po ang standing nila. Kaya lodi ko talagang bago to Sindarov, grabe mga kamatsas. Champion, 19-year-old. Si Magnus parang di sumali. Faustino Oro, yan din binabantayan ko. Pang number 6, last time pang number 5 siya. Laging nasa top 10 si pag-grandmaster na talaga si Fausti. Nakamura pang number 23. Hindi maganda talaga laro ni Nakamura. Ano kayang issue? Ano kayang problema ni Nakat? Nagkakaganito ang kanyang mga performance, lagpak siya dun sa speed chess dito. Wala rin pero si Sindarov talaga, nakikitaan ko talaga to. Naku, pag ito nag-champion sa PD candidates, parehong 19-year-old ang maglalaban sa World Championship. Gukes, kaedad niya. May tulog si Gukes dito pag nagkataon. Okay, maraming salamat po mga kamatya. Sana po natuto kayo, nag-enjoy kayo. At sa mga di pa po nakakapag-subscribe, lambing lang po, pa-subscribe naman ng channel na to. At don't forget to click the notification bell all para lahat ng ating mga bagong videos mag-notify sa inyo mga kamatyas. Maraming salamat po at magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.